Hi guys! Welcome back to our vlog. Hindi ko alam kung nakakapag-intro pa ba ako. Pero dahil nga po na-miss ko mag-vlog at itong araw na to is a very important, hinintay ko talaga ang araw na to for my last check-up bago ako mag-diary sa YouTube channel ko dahil alam niyo naman na nag-share talaga ako in maging malungkot man o masaya, but some of them is private pa din. And pinipili ko talaga yung the best na pwede kong ilagay sa aking YouTube channel na pwede kong balikan at i-share ko sa mga few friends kong nakaalam sa journey ito. Ayan. So kung mababasa nyo sa title, bakit ba ako na miscarriage? Bakit ba ako nagkaganito? And sobrang hirap in the past 3 weeks na nag-recover ako, na-hospital ako, nag-medications ako, and right now, ito pa lang yung week na medyo nakaka-recover na ako ng tulog, kain. Then still the anxiety, lungkot, iyak, questionable, nandun pa rin. Pero dahil nga po malalim yung faith natin and support system ng aking asawa all the time, ang aking anak na si Marian, ang mommy at daddy ko, ang mother-in-law kong very supportive, ang sister-in-law ko, and some of my best friends talaga na unang mga sinabihan ko, some of my close suki na talaga namang naging best of friends ko na rin at friends ko, ay talagang naman nandyan. So, sabi ng iba, dahil pamahiin nga na huwag kang magsasalita, na preggy ka after 3 months para okay na at hindi na maibel ay, or maano yung mga baby mo. But sabi nga, pag nagdadasal ka, mas matibay na powerful talaga yun. So, for me, I'm so excited na i-announce yun at i-diary yun kasi ito talaga ay plan namin pagkatapos ng wedding namin na sana bago ako mag-45, 46, 47 na kaya pa naman ay bakit hindi kami mag-try ng another baby or another kapatid ni Ate Tambe. So although naman before for a long time hindi kami nag-baby, sa nakakaalam po, story short lang, LDR kami ng asawa ko, kaya talagang kahit nagkikita kami, nagbabakasyon kami, ay hindi po agad kami nakakabuo. Siguro dahil yung bakasyon na yon mas nai-enjoy namin ang isa't isa, mamasyal, kami ng anak ko, pamilya namin. So sometimes, pagod yung katawan mo, mas nai-enjoy nyo yung company nyo. Second thought naman, nung dumating ako sa Amerika, hindi agad kami nagplano ng ganun kasi sa sobrang mahal po ito sa Amerika, kahit sobrang stable na yung asawa ko, mas tinais ko pong mag-adjust even though nakapagtrabaho na ako sa ilang bansa, dahil talaga namang sa ibang bansa ako nagtatrabaho, pero iba rin po ang buhay ito sa Amerika, sobrang bilis, sobrang mahal. So you have to be plan for everything para po wala kayong maging problema. So waga para sa amin, hindi kaming sugod ng sugod para sa gano'n nasa huli ang pagsisisi. Kung baga parang lagi mong pinag-iisipan ng lahat, pinagpaplanuhan para chill ang lahat, diba? Relax lang. Yun lang yung magiging focus ninyo. So, nung first ko dito, syempre, nag-adjust muna kami sa bahay. Tinulungan ko pa rin si Sweetie, even though kahit may pondo, pero hindi mo naman kailangan palaging ilalabas yung pondo mo at pinaghihirapan mo kasi baka hindi na yun magbalik, diba? So, after second naman, my husband allow me to work outside. Syempre, kahit graduate naman ako dito sa Amerika, hindi ka okay lang na hindi ka mamili ng trabaho kasi sapat at okay naman po yung sinasahod. As long as marunong ka mag-budget at mag-maintenance ng pera mo, ay makakaipon ka, makakatulong ka sa Pinas, at ma-survive mo yung buhay mo dito sa Amerika. Basta alam mo lang yung flow na susundan ng buhay mo, relax ka lang. And yun ang nangyayari po sa atin. And then, nung medyo na-build na kami, yun, nag-start naman kami to getting along. Syempre, sa tagal naming LDR, maraming nagbago na gusto naming ma-discover sa isa't isa. Hindi naman porket lagi kayong mag-kausap sa phone, nag-video call kayo, nagkikita kayo, ay kilalang-kilala nyo ng isa't isa. So, every day, marami dyang discover at hindi ka naman perfect na tao, marami ka pa ring adjustment na mangyayari. In the past few years, ang daming nangyari sa buhay ko dito sa Amerika na talagang na-confess ko na at ayoko na din talagang balikan. Mas gusto ko ngayon, mas tahimik, mas chill, mas blessed, at mas okay at mas panatag ang lahat. So, lahat yun kailangan mong pagdaanan para sa ganon, mas maging matibay ka, wag mo nang gawin, and mas magpaka-mature ka na, lalo na, alam mo yon, you have to build something better na buhay mo. So, nagustuhan namin mag-travel mag-asawa. So, yun nga, dahil nakakaipon kami at may mga extra business kami.
So tuwing nagkakaroon kami ng extra, pinaplano talaga namin na ipasyal din niya ako. Yun lagi ang surprise ng asawa ko. Very generous si Dingo. Talaga namang every bonus niya. Even though we have to save para sa future namin. No? Kailangan paghandaan palagi yun. Hindi man ganun talagang bongga, but you need to be disciplined. Hindi ka nagtatrabaho para magpakapagod sa wala at hindi ka nag-extra business para sa wala, di ba? Yun lang naman sharing, no? It depends kung paano kayo nagtatakbo ng pamilya ninyo or paano kayo nag-uusap kayong mag-asawa. Ito lang naman some of ideas kung anong meron kami, di ba? So, yun nga, we start to go to Arizona, San Diego, LA, I go to Alaska, Nevada, we go to Nevada, San Francisco, ang dami ko na palang napuntahan, at saka Las Vegas, we go to Las Vegas. And yun nga, umuwi kami ng Pilipinas and I'm so happy kasi nakakapag-banding kami ng anak ko. I go to Bangkok, Thailand again, kasama ng anak ko, pamangking ko sa pinsan, at saka I meet some of my best friends. So, as umuwi na naman kami ng Pilipinas kasi nga nagpakasal kami. That is our wish after 4 years ko dito sa Amerika na medyo naka-adjust, nakaipo, naisip namin na kahit ang tagal na naming naka-civil wedding, iba pa rin yung may bless ka sa loob ng simbahan. Totoo yun. Sabi ko nga sa inyo, sa tagal naming umattend ng seminar for 2 times to 3 times sa Pilipinas, ang dami kong na-recall sa sarili ko, ang dami kong kinonfess na hindi maganda, and hindi man ako perfect, but for me ngayon, I'm refreshed kasi talagang yun ay pinagdasal ko na at pinagsisihan ko na ang lahat yun. Even though may nagawa akong alam mo yan, example sa kaibigan mo or something, but alam mo yun, forgiveness, nakakalaya yon, and I'm so very happy for now. So, nung pagkakasal namin, bumalik kami ng Amerika, hindi pa rin ako pinag-work ni Dingo sa labas, but I'm so lucky sa boss ko sa online kasi 1 or 2 times lang kami pwedeng mag-report. So, okay lang kasi nasa bahay lang ako. Siyempre, as a full-time wife, naglilinis, nagluluto, and tinutulungan ko lagi ang asawa ko sa lahat ng gawain, lalo na dun sa business namin. Dahil nag-open na uli kami sa mall ng Dance Pink Closet mini shop dyan sa beach or Long Beach. Yan. So, happy ako. And after that, nagbukas na rin kami ng shop at business sa Pilipinas, sa labas ng aming bahay na talagang nire-renovate namin utay-utay ngayon. So, talagang marami na akong pinagkakabisihan araw-araw. And for me naman, mas relax ako pag nasa loob ako ng bahay. So, after that, the short natin to ay sabi namin, we're going to Las Vegas last May. So sabi nga, sige na, total naman nakapagpahinga na tayo, bakit hindi tayo mag-try na mag-baby? So kasi yun yung second naming, or fourth or third naming plano. So dahil nga si Ate Tambi ay 18 years old na, and you know naman after college, kahit naman papano, at pumunta siya dito at makasama namin, for sure may sariling buhay ang aming anak, magtatrabaho na yan, and I'm so proud to Ate Tambi kasi talagang kahit LDR yung pagpapalaki namin sa kanya, hindi niya kami binigo. Hindi niya kami binigyan ng sakit ng ulo. Kaya nakakatuwa yung anak namin. And very supportive kami ng papa niya. At pinagdadasal talaga namin itong journey ng kanyang career ay maging maayos at maging maganda ang buhay niya in the near future. We're proud parents talaga kasi talagang nakita namin yung pagka-mature ng aming anak. Tapos, singit ko din, bakit hindi si Ate Marian pumupunta ng Amerika? Actually, na-petition na po namin siya. At dahil nga po medyo long yung petition niya, ang nakakatuwa po ay kahit na-petition nyo na siya, ay pwede po siyang mag-tourist dito sa Amerika. So, yun po yung ginawa namin. Supposed to be dapat po this Christmas or this September birthday ko or sa panganganak ko dapat na makita niyang kapatid niya ay pupunta siya ng Amerika dahil po siya ay nag-tourist. Kaya lang dahil nga po siya ay graduate and preparation for a long-term graduation niya at saka pagka-college niya, naisip po namin next year na lang para matapos din yung obligasyon niya. So, hindi ibig sabihin na malayo siya sa amin ay wala kaming pakialam na papuntahin siya sa Amerika. Supposed to be po this year, kung di siya naging busy, nandito po siya sa Amerika. At gustong-gusto ko siyang nandito sa Amerika. Ayan po. So, nasagot ko na. So, sana this December po, nandito si Ate Tambi sa Amerika. Sana nga ngayong birthday ko kaya lang
hindi pwede, very busy siya. So makikita nyo siya probably next year kung talagang magaan na po yung schedule niya. At we're planning to go home din po next year. Hindi pa lang namin alam yung date, pero supposed to be mas gusto namin Christmas and New Year to celebrate our family and friends. Okay? Ang haba ng sinabi ko kasi na-miss kong magsalita dahil na past 3 weeks sobrang lungkot ko. Even though nandiyan ang asawa ko or mami ko or anak kong sinatsaga akong kausapin. Sa best friend kong si Edison na sobrang tiyaga, napagalitan ako kasi talagang umiiyak lang ako. Alam mo yung dumating sa time na ayokong maligo. Yung parang tamad na tamad ka na first time sa buhay ko ang nalungkot at nang-depress. Kasi nakita mo yung figure out na handa ka na financially and physically. Nagdadasal ka sa blessing na sobrang amazing kasi parang isang buwan lang after that nabuntis agad ako. So talagang parang ibinigay agad sa'yo. So umiyak lang talaga ako nung nalaman kong pregnant ako. So, nung galing kami pala ng Las Vegas, buntis sa pala yata ako or nag-start na ako. Kasi nung June, iba na yung nararamdaman ko, halos tamad na akong bumangon, lagi na ako nagbabamiting, sumasakit na yung ulo ko, at sobrang sakit ng katawan ko at hirap na hirap yung katawan ko. Ewan ko ba, sobrang parang lalagnatin ako, tamad akong mag-toothbrush, tamad akong kumain, nag-lose ako ng weight. So, last week, parang June, inisip talaga namin ni Dingo na yun nga, mag-pregnancy test na. At kapag pregnant ka, ang bilis na talagang mag-2. So, nag-2 talaga siya agad. Sa dami naming tines, tapos nagbili pa kami ng mga digital na ganyan, positive, I'm pregnant. So, masaya. After that, dito kasi sa Amerika, by schedule ang pagpunta mo sa OB mo. Hindi ka gaya sa Pilipinas, punta ka lang sa hospital, sa kilala mo, pwede ka na agad gamutin. So dito is long preparations for everything. You need to check your insurance, kung okay yung insurance mo. Then I go to primer. Ang primer ko, ang dami pa rin tines sa akin, ang dami pa rin counseling na ginawa sa akin. So after 2 weeks ko pa nakita yung aking OB, nirecommend ako sa isang OB, lalaki lang. So, ayoko ng lalaking OB na titingin ng aking, alam mo na. So, naghanap ako dahil naisip ko, ang aking OB sa Dubai, nung kay Tambili ng time na binubuntis ko siya ay Asian. So, gusto ko ay Indian. Kasi Indian is very safe with me. Masasabi ko lahat sa kanya. Hindi ako pumunta sa Pilipino na OB. Ewan ko kung bakit. Pero naisip ko talaga yung Indian. Eh, napakabait ng Diyos kasi ninubina ko yun, napakabait ng team ng aking OB mula sa secretary niya, sa assistant niya, at kay doktora. So, nung nakita na ako ni doktora, yun, medyo natakot siya kasi hindi niya makita si baby. So, I needed to test for another ultrasound. At ito na nga yung sobrang kinatakutan ko. Yung pinasok yung diba? Sobrang sakit, pero nakita si baby, nagtatago siya, and nung nakita siya, okay siya, and may little heartbeat na siya. So, we're very happy. Sobrang liit lang. So, sabi ni Doc, after 2 weeks, you have to come back para makita natin again yung kanyang heartbeat, pero dadaan ka sa proseso of test ng mga ultrasound. So, I have to go to another hospital na talagang may mga machine na ganon. But I have a lot of nakinuhaan ng dugo kasi kailangan kong itest kung okay ba or healthy yung katawan ko. Kasi, sharing ko lang, pero nabanggit ko na to before, na ang sabi is, first, dapat hindi ka talaga diabetes, may sakit ka sa puso, or may thyroid ka. Yan talaga yung mga unang nabanggit ng aking OB. So, ang dami niyang tines sa akin, pati yung aking, what we call this, yung aking tiyan, yung aking puson, lahat, chinek yan and everything. Ang dami kong pinagdaanan. So, lumabas yung test, every clear. Kasi gusto nilang malaman kung may diabetes ako or thyroid ako. But God is good kasi wala po akong diabetes, wala po akong thyroid, wala po ako sa heart, wala po akong everything. Everything is clear. So, sabi niya, kaya mong i-carry si baby. Pero dahil nga po, ang kasabihan, lagi nga sinasabi na tayo nasa age of 40 na, very sensitive at some of them very delikado. So, for me, marami naman siyang in-advise na gamot, vitamins, kakainin.
And alam niyo po, wala naman akong ginawa talaga nung pregnant ako, kundi mahiga, manood ng TV, maligo, at hintayin ng asawa ko, kausapin ng anak ko, mami ko, bianan ko, or some of my friends. At yung iba ay iniiwasan ko ang kausapin kasi ayoko ma-stress, ma-depress, or ano pa ang marinig ko. Kaya few friends lang din talaga ang sinabihan ko. So, hindi rin ako nagpo-post. And I try my best to be quiet, prayers lang, and silent lang, ganon. So, after a week, sobrang nakakalungkot kasi nagdi-discharge ako ng kulay brown. So, I consult, ano ba to, nangyayari? Sabi niya, hindi, nagdi-discharge ka lang, okay lang to. Hanggang sa one time, it's Thursday, I feel pain, para ako nagli-labor. Nabasa ko yun sa Google, nag-Google agad ako, and sabi ko, shit, something wrong. Kasi hindi to something. And then, nahiga na kami ni Sweetie, mga magta-12 na ng gabi yun. Para siyang lobo na binutas, ganun. So, umihi ako, may lumabas talagang red na blood, pero konti lang siya. So, nagpalit agad ako ng panty, naglagay ako ng napkin na manipis. Tapos, hindi mo na ako nagsalita sa asawa ko, pero ang sakit talaga ng puson ko. Para talaga nagka-cramp siya, pati yung dalawang legs ko. Sabi ko, oh my God, I think wala na si baby or malulos si baby. Kasi nabasa ko sa kanya na mag-start na yung mag-miscarriage or something, lalabas na siya ng kusa sa'yo. Ayoko umiyak ngayon kasi siguro parang mas pag umiiyak ako, nalulungkot ako, naapektuhan yung katawan ko. So sabi ni Doc, kailangan mo nang tulungan talaga yung sarili mo, and alam mo yon, hindi mo naman mapipigilan yung sarili mo kung anong klaseng depression yung lalabas sa sarili mo, 'di ba? So, after that, nahiga na ako, umihi si Sweetie. Nakita niya yung mga tisyong dugo. Sabi niya, Sweetie, ano to? Kailangan na talang dalhin sa hospital, sa emergency. Ako ang nakiusap na wag na lang. Kasi parang alam ko na sa sarili ko, parang hindi ko pa siya inaano na matanggap, pero hindi ako nakatulog all over ng Thursday na yun. After that, we go to doctor. Tama-tama yung OB ko, naka-day off. So, may pain ako nararamdaman at saka parang may blood na. So, the best we can do, sabi ng secretary ni Doc, dalhin mo na siya sa hospital para mabigyan siya ng first aid and to check the baby. So, pumunta na kami ng hospital, na-check naman ako, okay naman yung insurance ko. Dito kasi pag everything okay ka, talaga namang lalapatan ka ng sapat na first aid. And magaling dito, wala silang i-question sa'yo, tutulungan ka agad, maging relax at makampante. At alam mo yon, males yung pain na nararamdaman mo. So, dami nilang tinest sa akin, kuha ng dugo, kuha ng ihi, and then dumaan ako sa vaginal examination or ultrasound. So, ang daming ginawa ng ganun. And then, after that, hindi na, si baby nakalutang na siya, pero, wala na siyang heartbeat. So, ang daming beses. So, nakakatawa nga dito. So, nag-iyakan na kami ni Dingo. Iyakan na kami, hanggang nagdasal na ako, nagnobina na ako, nag-text na ako kay mommy. Hindi ko siya ma-figure out na matanggap. Kasi for me, parang, ang tagal ko ring inalagaan, natutuwa ako na isang wish lang namin ay ibinigay agad. Pero sabi nga, sometimes, kagaya ko na talaga nagdadasal ako, hindi ko na nagagawang mag-question. But, nag-question ako first time kasi sa dami kong blessing na na-receive from December hanggang may special na-receive kami nung January na sobra, sabi ko nga kung yung na-receive namin noong January, pinagpalit na lang dun sa baby ko, mas okay pa. Diba? Kasi, yun naman, you can work naman yun para makuha mo yun. But, sometimes may reason talaga, sabi nga ng mami ko. May reason. Hanggang yung anak ko rin, nagising na madaling araw sa Ate Marian. Sabi nga, sige mami, iyak mo yan. Kasi pag di mo iniyak, madidepress ka lang. Yun. So, after half day namin sa ospital na nandun ako, nalungkot. 2 doktor yung lumapit sa amin na, alam mo yun, halos hindi nila ako mahawakan kasi iyak na ako ng iyak noon. Parang sabi nila, wala nang heartbeat si baby. Tapos sabi ko,
they ask kung what solution, siguro, para first, raspahin ka or painumin ka ng gamot. Pero dito kasi by respect dun sa doktor mo. So, nirecommend pa rin niya ako sa OB ko. And after that, in-schedule na ako for see my OB next day. 1:30 pa ng hapon. So, nung binigyan na ako ng pain reliever, nakatulog ako hanggang alas 10 ng gabi, nakauwi na kami, hanggang pinakain na ako ni Sweetie, hanggang nag-freshen up na ako. Nagising ako ng mga alas 12 ng gabi, nawala na yung pain reliever, kaya nagka-cramps na naman ako, para akong nagle-labor until 6 o'clock in the morning. So, dahil alam kong wala na si baby, ang hirap. Tapos, uminom na ako ng coffee noon. Eksaktong 6 o'clock, para siyang lobong lumabas. Sorry po sa mga kumakain, sa mga anong ginagawa ngayon, na medyo nadidire, pasensya na po. Ang dami niya talagang lumabas. Many times, I think 2 times, 3 times sa bowl. Dun sa bowl talaga. Dun sa banyo. Lumabas na talaga lahat siya. Nag-miscarriage na ako, dinugo na ako, and I need to use a big napkin. Yun. Hindi ko siya tiningnan, pero nakita ko siya, nasilip ko. Pero dahil dugo pa nga yung anak ko, so hindi ko siya pwedeng makuha and to figure out para mailibing ko siya or something. So talagang wala. Hanggang sa nag-freshen up na ako, nahiga ako, then sabi ko kay Dingo, Sweetie, medyo hapon na tayo magpa-check up kasi parang pagod na pagod yung katawan ko. Patulugin mo muna ako kahit 1 hour to 2 hours. And then, alam na ni Sweetie na nawala talaga yung bata. So, after we go to doctor, chinek ako. Dito naman, hindi uso yung pabilisang raspahin ka or confine ka. I think sa Pilipinas may gano'n na rin, na pwede ka nang painumin ng gamot at antibiotic at pwede ka magpahinga sa bahay ninyo, lalo na kusa na siyang lumabas. So sabi ni Doc, after 2 weeks bumalik ka dito para ma-check kita kung okay ka na. And iyak pa rin ako ng iyak noon habang kausap ko si Doc, pati yung secretary, niyapos na ako, dinasala na ako. And then sabi niya, you have to move on and back for, alam mo yun, kasi maraming nangyayaring ganyan. And huwag kang masyadong malungkot. Ang good to hear noon ay hindi kayo parehong baog at kayo ay nakakabuo. And ang problema lang talaga dun sa ultrasound at sa mga naging test ko sa hospital ay talagang medyo nanibago yung katawan ko from the past 17 years na hindi ako nagkaanak, at lalo din na sa 40s na tayo, medyo sensitive na ang lahat. But hindi naman niya sinasabi na porket 40s ka ay palaging hindi ka makakabuo. And hindi naman din sa hindi ka nag-ingat or hindi mo inalagaan yung sarili mo. Kung hindi talaga kusang bumigay siya, nawalan siya ng heartbeat, hindi siya nag-function para mag-grow. Pero sabi nga ni Doc na ngayong malinis ka na, marami siyang ibinigay sa akin na advice. Talagang kinounseling pa nila talaga ako noon kasi syempre dito talaga, alam mo yon, very good yung may mga psychiatrists or pinapainom ka ng gamot para makalma ka at bumalik ka sa normal mong mood. But for me, hindi ako uminom ng gamot na yon kasi kaya kong matulog, kaya kong magdasal, nandiyan ang asawa ko, anak ko at pamilya ko at mga ilang kaibigan ko na alam kong susuporta sa akin, makakaintindi sa sitwasyong ito. Hinayaan ako ng asawa ko on the past 1 week na higa-higa lang, parang wala akong pakiramdam, tamad akong manood ng TV, tamad akong kumausap ng kahit kanino, palagi lang ako umiiyak. And then talaga nung naka first week na yung aking anak, dahil hindi nga namin siya na-save, may mga CDs, may mga papers, may mga pictures na talaga kaming ipinak. And then, nagtidik lang kami talaga ng kandila at pinagdasal namin siya. And we say, sorry, ginawa naman talaga ang lahat. Hindi naman namin, sabi nga ni Doc, hindi mo to kasalanan. Talagang ito ay dumadaan. At ito talaga isang pagsubok na, alam mo, may mga reasons ang lahat. At for sure, in time, maiintindihan mo yun. Ikalma mo lang yung sarili mo. So for me naman, talagang iyak lang ako ng iyak. Talagang parang ngayon lang talaga sigurong week na to ang medyo hindi ako masyadong naiiyak. Pero nandun yung lungkot. At I'm happy na bumalik na yung sigla ko sa pagtulog. I'm starting working na rin. Sabi nga ng boss ko, sagadin mo na yung 3 buwan, magpahinga ka na.
Ang sa akin naman, hindi na lang, and alam mo yon, we have to move on. May mga pain ako nararamdaman, pero sabi nga ng doc ko, may mga gamot naman siyang binigay. So, alam mo yon, talagang pinag-ingatan ko yung sarili ko kasi pag ikaw pala ay nagmi-miscarriage din, ay parang nanganak ka din at bawal kang mabaynat. So, marami pa rin akong figure out na ginawa, nag-antibiotic pa rin ako. And, ayun, binabalik ko na utay-utay yung sarili ko. Last week, nag-start na ako mag-work, pumisita na kami sa shop, and alam mo yon, nagpapak na rin kami ng mga pasabay. Maraming salamat sa mga umu-order talaga, napapasaya niyo ako. And ayun, I try my best na maging mood, bumalik sa mood, 'di ba? Yung alam mo naman ako makwento, masayahin, at yun ang namimiss ng asawa ko. Kaya minsan ayaw daw niya na masyadong uuwi dito na makikita niya akong iiyak or malulungkot or pag-uusapan yun. 'Di ba? Naiiyak ako. Yun. So, kakayanin natin talagang nalungkot lang din ako kasi parang ito yung special gift ko sa asawa ko ngayong Sunday kasi birthday niya. Pero sabi nga niya, hindi kita, alam mo, hindi, wala dapat sisihin. And alam mo yon, talagang pwede pa naman. Pwede pa naman. So kanina, lumabas na uli yung mga test ko and everything it's okay. Tapos, in-ultrasound ulit ako ni Doc kanina. Wala nang natira sa aking tiyan. Everything is clear na. So, pwede na ulit tayong mag-baby. Marami siyang medication ibinigay sa akin. Syempre, nandun pa rin pagpapahinga at pagkain ng sapat at masustansya na pwede kong gawin. After the menstruational yata, meron siyang binigay sa aming pattern para pwede na kami mag-start mag-love making, di ba? At makabuo ng baby. So, talagang may pattern na gagawin ako, and may mga medicine and vitamins, ganun din yung asawa ko. So, medyo ngayon, mas pinili namin magpahinga, mag-relax, and alam mo yon, dahil magiging busy si Sweetie sa office, tax season niya, so may mga overtime siya, mas sinais muna namin mag-relax kahit 1 month to 2 months bago ulit kami mag-try. Syempre, para alamin kahit yung mindset mo talaga, yung hindi ka nagmamadali at hindi mo pino-force kasi wala naman nagpo-force talaga, 'di ba? Kumbaga parang kung pagbigyan kami this year, it's very good kasi syempre ayoko rin naman na after next year pa kami mag-push kasi ayoko nang maedad na rin talaga ako. Syempre safetyness pa rin yung sa aking katawan, sa aking health, at gusto ko pa rin mabuhay ng matagal, 'di ba? Ayoko magkaroon ng mga kung ano pang sakit. So yun lang, sana this year maibigay pa rin until early next year, 'di ba? So sabi ni Doc, pwedeng-pwede pa dahil she's very happy, all my result kanina, na everything it's clear. Wala daw dapat ikabahala, wag na akong malungkot. Wag ko na daw, alam mo yung isipin kasi yung mental health ko ang maapektuhan. Kasi in the past 3 weeks talaga, mental health ko talaga yung medyo naapektuhan. Tamad ako mag-share kasi alam mo naman pag nag-share ka ang daming comment, may good, may bad. Sometimes maganda din talaga yung trusted mo lang yung nakakausap mo, and I think it's one is my husband, asawa ko, at saka yung palagi ako nagnonobina. Talagang I pray to Saint Jude, Immaculate, Mama Mary, nag-rosary talaga kami mag-asawa sa gabi. We live our Lord. And the past few weeks talaga alam ko yung pinagdaanan namin, and medyo nalungkot kami. Nakakalungkot na hindi kami nakapagsimba kasi talagang parang pati asawa ko ay lungkot na lungkot. Parang ito lang yung wish niya na hindi binigay, pero sabi ko nga sa asawa ko, huwag kang mawala ng pag-asang magdasal. Ibalik natin talaga ang pananalig sa kanya. Hindi naman porket ganun nagtampo kami or ano, hindi naman. Nung nakasimba kami last Sunday, it's a very blessing for us, I confess, and alam mo yun, happy ako na nakasimba kami mag-asawa, nakapag-bless, at nakapag-pray kami. And every night talaga, we pray our rosary to pray na, to move on, you know. Everything has a reasons kung bakit. Baka naman kung nilabas namin yung anak namin ay hindi siya ganun ka okay. So, para hindi kami mahirapan, alam ng Diyos. And for me naman, right now, I have an angel. So, every time na darating ang July 25, talaga namang ipagdadasal namin ang kamatayan niya. Kasi this is a very special one. Ngayon, may magagayad na sa akin, sa aming pamilya, sa aming mag-asawa, sa kanyang kapatid. And this time talaga, nagpapadasal ako sa simbahan. Nilagyan namin siya ng pangalan na baby Sweetie. Ayan, kasi hindi namin alam kung babae o lalaki siya. But, alam mo yun talaga. Ay, naku, naiyak ako. Alam ng Diyos na talagang,
ninais ko siyang mabuhay, pero talagang ganun tayo, di ba? So, let's move on, and excited ako sa next journey ko uli. Yan po, naikwento ko na, nai-diary ko na. So, pag nagkaanak uli ako, ay babalik-balikan ko to. And like ko binubulong sa langit, sa aking anak na kung mabuntis man si mami uli this year or next year, sana bumalik siya at siya pa rin yung pipiliin kong maging anak. So, una sa lahat, hindi ako nag-share ng ganito kasi, ayan, sinabi ko na nag-announce ka, hindi po. I'm so proud na babae po ako. Nakakabuo ko ng baby. Eh, normally with Ate Tambe, kasi talagang nanganak ako kay Ate Tambe, na lahat ng mami make it proud kasi talagang, alam mo yun, nabibless tayo ng Panginoon na makabuo ng anak sa loob ng ating tiyan. Hindi man siya lumabas, nabuo man siya, napalaki man natin siya. But for myself, I'm sharing with you na huwag kayong mapapagod na, alam mo yung bumuhay ng anak galing sa mahal yung kabiyak, diba? And sa aking asawa, at first, gusto kong magpasalamat sa lahat ng sacrifice. Alam mo yun, talagang kita niya na mahina ako, very weak ako sa pain. Alam mo yung pagpasok pa lang namin sa ospital, talagang kapit-kapit niya ako na kailangan mong bigyan ng solusyon yung pain mo. Kasi hindi rin niya iniisip na yung bata kasi alam niyang wala na. Iniisip niya ako, ayaw niya ako na magkaroon ng diferensya, ayaw niya magkakasakit. Kaya isa rin daw yun. Kasi tuwing nagkakaroon ako ng pain, nararamdaman din daw niya yung pain, nalulungkot siya. Kasi dadalwa na nga lang kami doon sa Amerika, tapos malulungkot pa kami, wala nang saya yung bahay, parang ayaw doon niya mangyari yun. So, nung last week na medyo okay na ako, nakakapag-work na ako, nag-aayos na uli ako, tumatawa na uli ako, inaakit ko na siyang lumabas-labas, yun, naging happy na talaga rin siya. Sabi niya, total, okay na, tapos kanina narinig niya sa doktor na nung chinek na everything it's okay na ako. So sabi niya, let's party. Ngayong birthday ko ay tayo ay magsaya. We celebrate her birthday, very simple, go to church, kain lang, and I have something special para sa asawa ko. Very simple lang naman talaga yung asawa ko. Yun lang, and dahil nga may mga travels kami na nakabook na, and I'm so excited to have a travel next month. Ayan, isasama ko kayo. Ay papakita ko sa inyo kasi ito ay pinano pa namin last year bago kami umuwi ng Pinas. Talagang gusto kong marating tong bansang to. And good to hear kahit na alam mo yun, naging busy tayo, ay naituloy pa rin talaga natin. And hindi kasi pwedeng i-transfer something. So nabook na namin siya last year at talagang gusto ko every birthday ko may mapuntahan akong maganda. Kung may budget naman, may time naman, why not? And gagawin namin lang to over the weekend para hindi naapektuhan yung mga trabaho namin. So abangan nyo yan next month kasi magbo-vlog ulit tayo. I-share ko ulit sa digital diary ko kung saan bansa na naman tayo pupunta. Dito po muna sa Amerika. Sana last June, kung hindi ako na-preggy, we're planning to go to Bangkok para magkakasama sana kami ni nila Arnie, ni na Kate. But dahil nga akitin ko sana sila, kaya lang nabuntis ako. So maybe next time, parang we have plan next year kasi we're going plan to back to Philippines next year. So another vacations na naman yan. So yun lang at mag-celebrate tayo ng birthday ko with travel. So abangan nyo yan kasi excited ako. At imimit ko dyan yung aking matagal ng kaibigan na talagang sobrang, siya yung unang nakaalam na buntis ako dahil nasa medical theory siya. So ang dami niyang binigay na advice sa akin. And I'm so excited na makita niyo siya sa aking vlog. Ayan. So excited ako. And thank you so much sa asawa ko. Sa lahat ng hirap, sa lahat ng sacrifices niya, sa lahat ng prayers niya, lahat ng advice niya. Sa tuwing gabi nakayakap ko siya na talagang, alam mo yon, we need to move on. Maraming salamat sa iyo, sweetie. I love you. And alam mo yon, nandito lang din ako para sa iyo. Sa aming anak na si Marian, talagang nakikita ko yung conversation nilang magpapa na mama, papa, kumusta si mama? Talaga naghihirap siya. So natutuwa ako kasi nadadagdagan yung good communication sila magpapa. Na talaga akong pinag-uusapan talaga nilang dalawa, 'di ba? So, yun naman, thank you anak for all the time, all my pains na pinagdadasal mo ko, na nandyan ka, tinetext mo ko, nang video call tayo. Talagang nakita ko yung pagka-mature mo na talaga and maasahan ka talaga. So, I love you, Ate Marian.
Sa aking mother-in-law na talagang sobrang supportive sa akin all the time. Alam mo yun, nanonood siya ng mga vlog ko. Pag sinasabi niya, huy, meron ng commercial yung vlog mo, natutuwa siya. And talaga namang napakabuti nga na pinagdadasal niya talaga ako. Siguro, hindi pa talaga tamang panahon ngayon, sabi nga ni Mama. And in time, diba? Basta darating din yun. I love you, Mama. See you next year. And yun nga talagang plano ko nga rin kung manganganak ako, gusto ko talaga nandito si Mama. Yun. Sabi ko, hindi ako iiyak. Tapos sa mami ko, na talagang nasa hospital ako, talagang lungkot na lungkot siya. Kasi, alam niya eh. Pag sinabi kong, Ma, alam niya. Nalungkot talaga ako kasi, parang yung pagle-labor ko talaga, parang grabe. Parang naalala ko yung labor ko kay Ate Tambi. And si Mami yung kasama ko nun. Yun lang. Mami, thank you sa daddy ko na kahit ang tipid niya magsalita, pero yung pagdadasal niya sa akin araw-araw, pag-rosary niya sa akin, sobrang nakatulong. Second sa akin, sister-in-law, si Joy, na makabait. Sabi nga sa akin ni Joy na, ang strong mo ba yan? Siguro kaya ako naging strong kasi, strong ba o malakas ang loob, gano'n? Na, wala din naman talaga na kailangan kong paglabanan to kasi andyan si Dingo, si Maria, nandyan pa. So, hindi naman natatapos yung mundo mo doon, diba? Yun, sa aking mga best friends, na magaganda rin ang sinabi, na natuwa naman ako, na syempre takot ako mag-share kasi may mga tao na minsan ibang magsalita, minsan akala mo alam na ng lahat, diba? Na minsan nakakasakit. So, I choose my best of friends talaga. Si Edison, thank you so much. Talagang pinapalakas sa yung loob ko, pinagdadasal niya ako. Si Kate, all the time. Sa mga sending message na everyday para pagmulat ko, very happy ako. Si April na kahit sobrang busy niya, talagang grabe din yung mga sinabi niya sa akin na nakatulong. Syempre sila Arnie, talagang alam kong very busy siya ngayon, pero talaga yung support system niya nandun. Si Sisi Jo, pareho kami ng pinagdaanan. Yung sa kanya, alam ko nilibing niya at alam ko niraspa siya. So siya po yung maid of honor ko, eto po yung picture namin. So parehong yung naranasan namin. Nalungkot din siya, pero sabi nga, you have to move on kasi may mga reasons kung bakit. So, hindi lang po ako nakakaranas nito. Madami talaga. Pero siguro nga, dahil nga medyo, alam mo yung mahina yung loob ko, siguro nga mahina yung loob ko, kaya ganon. Tapos, syempre, ang aking coordinator na sobrang sister ako at best of BFF ko na rin, si Ate Irene, na alam mo yon, pasensya ka na, masishare ko to. Wala ka na magagawa. So, bago daw dumating yung inaanak ko, kasi parang napanaginipan niya ako o naramdaman niya na hindi na kami nag-uusap and something wrong na. Kaya, minessage niya ako at kinumusta niya ako. Kasi nga, piling-pili lang yung tao yung sinabihan ko, even though nag-story ako or nag-update ako sa Facebook. Pero, hindi ba naman, hindi naman alam or hindi nanood ng vlog ko or something. So, sabi nga, something wrong with you, sister. Yun sinabi ko na. Tapos sabi nga, huwag kang mag-alala kasi ako, parang 3 times or 2 times na nangyari doon na na-miscarriage siya or bago siya nakabuo nung aking inaanak na sobrang gawapong si Javi. Ang nakakatuwa nga sa kanya, parang sa batya pa daw siya, nasalo daw niya, tapos nailibing niya. So, sa akin naman, sobrang dugong-dugo pa, kaya parang hindi ko pa siya masasalo. So, yun lang. So, every time na ginagawa ko lang is ipagdasal siya. So, thank you so much, Ate Irene, sa support system mo sa akin. All the way for 2 months na nagkaganito ako. Sa mga times sa masama ang pakiramdam ko, wala akong panlasa, tamad ako lahat. But nandun talaga yung mga true of friends ko talaga. Maraming salamat. Ayan, yung mga talagang nakasama ko in time talaga. Ayun, and sa aking pinsan, yan si Namika, maraming salamat sa talagang support niya kay ate. Sa mga angels namin, kay Ate Hazel, Ate Lani, kina Kendra, kina Tanya, yan, lagi nila akong ina-advisean na wag masyadong magkikilos, matagtag, ganun. At pinagdadasal ako. Maraming salamat sa inyo. I love you talaga. Sa mga tito-tita ko na nakaalam, sa aking pinsan si Chris na nasa London, at sa inyo ni Dave, maraming salamat na kahit pa paano naging masaya tayo. Sa aking super BFF kong pinsan na si Mako, yan nasabihan ko siya, sina Fiona, yan mga yan, sina Bigay, yan mga
Ate Lucille, yung mga talagang pinsan kong close. Thank you so much. Ayan. So, I'm ending my vlog na magpatuloy tayo ng buhay. Ayan. Lahat ito ipagdasal natin. Nakakalungkot man, naapektuhan man ang ating mental health. At dumaan ako sa anxiety. Hindi naman yung anxiety na kailangan ko madala sa hospital. Hindi naman. Itong anxiety to ay nakokontrol ko dahil ako naman ay napapalibutan ng pagmamahal at pag-aalaga ng aking pamilya, lalo ng aking asawa. At hindi ako bumibitaw sa mga nobina ko and prayers ko at pagsimba. Kaya naman po ay nung pagpasok ko kanina sa clinic, ang sabi nung team ni Doc, wow, nakaayos ka na at first time ka naming nakitang ngumiti na okay ka na. I think last week hanggang ngayon na Friday dito sa Amerika, parang magto 2 weeks na rin naman akong okay. Maayos ang tulog ko, bumalik na ang panlasa ko kasi talaga dati wala akong panlasa, ang pait. Yung favorite kong soft drinks hindi ko mainom. Tapos kahit kumakain kami sa labas, parang di ko kaya. Kasi nung nag-miscarriage ako, tinatry ako ni Dinggong ilabas, pero hindi pwede. Umuwi agad kami kasi ang sakit ng puson ko, sama ng pakiramdam ko. So yung 2 weeks na yon, talagang ipinahinga ko pa rin habang ako'y dinudugo, tapos nag-antibiotic pa ako noon. Tapos nung ikatlong week naman, medyo may konti pa ring pain at saka hindi ako naliligo kasi nga daw masama daw yun, parang nanganak din. So, ang dami ko talagang pinagdaanan at yung time na yung talaga is wala lang. Para lang akong parang hirap na hirap din talaga ako. Parang yun, pero ang maganda doon, hindi na ako umiiyak. Ayan. So, anyway, we'll start again all over, di ba? Mag-start tayo ng panibago. And alam ko na may angel na ako ngayon. May tawagin na ako. Alam mo ba talagang, ewan ko ha. I don't know kung OA ba ako. Pero pag di ako nakakatulog sa gabi, ay kung sinasabi na, anak, pispisan mo nga ako para makatulog. Wala lang. Tapos talagang, naiiyak na naman ako. But anyway, yung mga gamit ng anak ko, tinabi na namin. And I'm planning nga na pag uwi ko ng Pinas, parang i-file ko siya or something saan ko siya ilagay. And gusto kong pasalamatan si Nanay Esperanza kasi last Friday nagpamisa kami kasi parang ika 3 weeks na niyang wala or ika 4 weeks na niya. Ayan. So nagpapadasal talaga ako para naman talagang may peace of mind yung anak ko sa langit. Yan. So yun lang yung masishare ko na gusto kong masave sa aking digital diary. Kasi yung iba nagtatanong, hindi lumalaki yung tiyan ko, ganyan. Hindi ako nagsasalita kasi umiiwas din ako sa mga hindi magandang comment. Pero alam mo lahat ng tao free mag-comment, diba? But ayoko kasi nung kausap at workward, ang dami na namang sasabihin. Dapat minsan iniiwasan na rin natin yung mga ganon na makaka-apekto sa atin, diba? But syempre, minsan parang respectin natin sila, baka opinion lang nila yun. But sometimes, alam mo yun, napagdaanan ko yun na parang sa kaibigan, dapat di ka salita ng ganun kasi alam makakasakit ka. And you feel so sorry for that. Na-confess ko na lahat ng mga yun. Kaya I'm start a good one and happy moment ngayon. So, eto muna iniintindi ko ang aking pamilya. Excited din ako sa college figure ng aking anak. Talagang nandun yung support system ko sa kanya. And may another blessing din akong itatayong business na ipipray ko na talaga namang hintayin niya after 2 years yata to or 1 year something. But next year makikita ko na siya. Na talagang yun na muna investment, pinaghahandaan muna natin. Alam mo, sometimes kapag may kalungkutan, may nawawala, may mga blessings na pumapalit. At talaga namang minsan hindi mo inaasahang magiging masaya ka. Kaya, sabi naman ni Doc, this year ay after, umpisahan mo na. Ako naman ay humingi din naman ng dispensya kay Dingo na pahinga muna ako kahit mga 1 month to 2 months. Maibalik ko muna yung medyo may laman uli ako kasi nag-lose ako ng weight. Ngayon lang kasi ako nakakakain. Ang hirap din kasi kapag nalulungkot, kahit ang sarap ng kinakain mo, pero pag minsan nalulungkot, kahit marami kang iniisip, nadadrain yung katawan mo. So talagang ikaw at ikaw lang din ang tutulong sa sarili mo para maging okay ka. Kaya, sorry po sa mga iba kong friends na talaga nagme-message, nagko-comment na hindi ko nire-reply. Kasi sana po ay naintindihan nyo by respect with myself. Ay ayoko din yung magbabatuhan pa ng kung ano. Tinatamad na ako sa ganun. Kaya alam mo yun, piling-pili lang din talaga yung mga taong nakakasama ko, nakakausap ko. At kung sino lang talaga yung mga totoong friends ko, doon lang talaga ako nagstay kasi talagang
I'm so happy and contented sa meron talaga ako ngayon. Kaya, yun lang po. At ngayon ay balik-balik na naman tayo sa mga gagawin. Ayan, tayo po ay mag-online work pa din. Once in a while, I will report in the office. Syempre sa aming shop every weekends. And yung pasabay namin. Talaga nakaabot po tayo ng 14 box ngayong 2025. Maraming salamat po. Parang hahabol pa tayo ng isang box. Itatry po natin kasi kailangan po, ito commercial na to. Kailangan kasi is September 30, makaalis sila. Kasi para abot siya ng last week of November until December 1st para ma-deliver sa Quezon. So, natutuwa ako sa mga customer ko kasi mula pa May, may mga orders na nila for Christmas, pang regalo nila. Kaya maraming salamat. And huwag kayo mag-alala kasi marami rin kaming mga items na mumurahin na ilalagay sa aking shop na pwede nyong pagpilian dyan sa Pilipinas kung may mga re-regaluhan kayo sa Pasko. And then, yung mga iba naman, nagpalista na sa 2026 na first cargo. I think magpa-first cargo ako is December, pag di ako busy. Yan. So, mula October to November, medyo time out muna tayo kasi may mga travel po tayo niyan. Samahan nyo kami sa mga lakad namin ni Sweetie. And mamimili na rin ako ng mga ilang paninda na pwede kong i-display dito pero para pagpilian ninyo at pwede nyong pagpilian din dyan sa Pilipinas. And baka last week siguro ng December or January yan, magpo-first box na po ulit tayo para sa 2026. At alam nyo ba, this coming September 14 ay 4 years na po ng ating cargo pasabay. Ang daming nagawa ni pasabay. Marami siyang naitulong, lalo na tong second investment na gagawin namin sa Pilipinas sa magiging business namin. Abangan nyo yan, i-share ko yung journey niya at baka magkaroon kayo ng idea na kahit small business lang din tayo, konting tipid, konting ipon, matutupad po yung mga goals and dreams natin. But now, sabi nga, hindi natin kailangan lahat sinishare, lalagyan natin ng boundaries hanggang hindi pa siya natutupad. So, hintayin muna natin, di ba? Yun lang yung masishare ko na update ng aking buhay. Talagang kailangan nating mag-move on. Kailangan na nating mag-move on. Kailangan nating tapangan lahat ng mga pagsubok natin kahit hinang-hina tayo. Kasi hinang-hina talaga ako sa mga doctors na yan, mga hospital na yan. Pero, di ba, let it be. Kasi pag nagkaanak na naman tayo, ibabalik ka naman tayo kay doktora. And may marami naman tayong mga check-up na pagdadaanan. Pero sabi nga, with the guidance, with the Lord, with a support system with your family, lalo ng aking asawa, especially, ay talaga namang lumalakas ako. Mahina talaga ako, very weak ako sa ganyan. Syempre, minsan, alam mo, iba rin talaga minsan, no? But, sabi nga ay maayos na rin po ang aking mental health ngayon. Hindi na ako masyadong umiiyak at nalulungkot. Si anxiety rin naman po ay nakokontrol ko na sa pamamagitan ng pagdadasal, pagdidisiplina, pagpo-focus, at yung pagbalik ko sa normal life ko. So, kailangan talaga yon. So, utay-utay ko nang binabalik. Kung makikita nyo sa Facebook, talaga nagluluto na uli ako ngayon. Hindi ko naman pinapagod yung sarili ko, pero alam nyo naman, best of things ko ang maglinis. And for sure, mag-share uli ako nyan sa vlog. Gusto kong masave yan kasi tayo po ay naglinis ng bahay. Kasi nung buntis talaga ako, asawa ko naglilinis, nag-grocery, naglilinis ng banyo, nagtitiklop, naglalaba. Talagang all around ng asawa ko. Kaya sa asawa ko, sobrang swerte ko and I'm so proud of you. Hindi ka lang good provider. Everything na gagawa mo ng walang reklamo. I love you, sweetie, talaga. Pinapatawa na niya ako. Everything binibigay lahat sa akin. Kaya, Diyos ko, sobra talaga. Etong bakasyon na pupuntahan namin, sobrang thankful ko kasi sana ako manilibre sa kanya pero trinit na niya ako kasi birthday ko. Kaya I love you, sweetie. Sobrang blessed ko talaga. Kaya naman, sabi nga, kahit may nawawala, we have to move on. Kailangan natin maging masaya kasi sa bawat pagkakataon na may pagsubok tayo, may napupulot tayong lesson. And alam mo yon, dito tayo nagiging matibay. Dito tayo nagiging yung marami tayong natututunan. And pwede natin itong i-share. Kaya shinare ko sa inyo na malay mo mapadaan kayo sa aking digital diary of YouTube na nawalan man kayo ng anak pero hindi nyo kailangang i-stop yung mundo ninyo, hindi nyo kailangang malungkot.
dahil lahat naman to ay babalik rin sa normal. Laging may reasons kung bakit, ipagdasal talaga natin, magpakatatag lang din tayo. At alam nyo ba, totoo yan, pag nasa tamang tao tayo na mag-aalaga at magmamahal, ganun din ang ating pamilya at mga kaibigan, for sure, mabilis makamove on, mabilis mailabas, alam mo yun, mailabas lahat. Kasi ngayon, parang feeling ko, may angel akong tatakbuhan, iiyakan, at alam ko may mag-guide sa akin sa mga tamang dapat gawin. Kaya naman ngayon, I'm start to back to work, my life, sa business ko. And syempre, hindi natatapos ang mundo kasi may asawa at anak pa ako, may mga obligasyon pa akong dapat gawin. And I'm so excited na ma-share pa rin sa inyo ang second journey ko kapag mag-start na uli ako nung pregnancy, kasi talagang I think we plan na pagkabalik namin galing bakasyon or pagka-travel namin, mag-start na uli kami. Ipapakita ko sa inyo yung journey, kung ano yung ipapagawa sa akin ng doktor ko kasi may mga sensitive na ipapalagay siya sa akin. Pero kung ito kayo sa Amerika at ganun din ang mga OB ninyo, baka pwede nyo comment down below para mas mabilis yung ovulation ko. So, natutuwa ako kasi talagang yung aking OB ay very positive kasi siya ay madasalin, siya ay very family figure, and nakita niya talaga kung gaano kami nagmamahalan ni Dingo. Kaya sabi niya, alam mo, nung binuo niyo yung anak niyo, wala namang kabastusan. Kaya ang bilis niyan kasi nakaset na yung mind niyo na gusto niyong gawin. Pero dahil nga wala namang dapat sisihin, hindi naman tayo kailangan, andun na yung lungkot. Pero lilipas din yan. Maraming nangyayari sa ganyan, hindi ka lang. Kaya ka lang talaga siguro nade-depress, nalulungkot kasi alam mo yung naulit sa'yo. And dahil gusto mo na nawala, pero hindi mo kailangang pabayaan yung sarili mo at makinig ka sasabihin ng ibang tao. Kasi, alam mo yun, tama na yung mga ganun, di ba? Tama na. So, excited ako at pagkatapos ng aming bakasyon or travel namin, isi-share ko sa inyo naman itong mga susunod na gagawin ko. Kasi si Dingo ay magta-try din ng medication for ovulation and mahirap naman i-explain. Alam niyo naman ang medical theory, magkamali ka lang, baka i-bash pa ako. But, yun, basta i-share ko sa inyo, isusulat ko para mas maintindihan nyo. And I think this week or next week, before my menstruation, mag-start na ako ng medications. Kasi every night may gagawin ako parang ganun. So, hintayin nyo yan, i-share ko sa inyo. Kasi gusto ko this year, sana magka-baby uli or early next year kasi ayoko naman na abutin ako ng mga 46, 47 saka pa ako magta-try. No, baka mas lalo kong mahirapan. Sa dami nagsasabi na ang 40s is very sensitive. Ayan, so yun na, pero hindi dahil sa edad or whatever yung nangyari sa akin, pero part din yun, syempre. Dahil kapag may edad tayo, mas low yung pag-iingat. Sa akin naman mga test ko ay wala naging diferensya, okay siya. Pero sabi nga ni Doc, baka nanibago yung body mo for 17 years mo hindi nagkaanak, hindi nakayanan. So, walang dapat sisihin dahil pwede pa natin siyang gawa ng paraan dahil ikaw na may nabubuntis at nabubuntis ka ng asawa mo. So, hindi kayo baog. Okay kayo. So, wala kang dapat ika-worry dahil baka sa susunod ay mas best gift na yung ibibigay sa'yo. Trusted ka lang, faith ka lang, at dasal ka lang, at gawin natin yung procedures, and you do love making, and for sure, kung mabibless ka, ibibigay talaga lahat sa iyo. So, yun lang naman ang share ko for this weekend. I think magbo-vlog ako sa birthday ni Sweetie, or baka ipasilip ko sa inyo aming mini shop, kung ano gagawin namin ngayong weekend. I-continue na natin tong pag-vlog, ibalik na natin ito dahil na-miss din to ng mother-in-law ko. Maraming salamat sa mga nanonood, sa mga friends kong walang sawang nanonood, sa mother-in-law ko na tagang pag nakakakita ng mga commercial, hindi siya nag-i-skip. Nakakatuwa lang din dahil kahit papano madalang kang mag-upload or kung kikita ka man or something ay nakakatuwa. So, yun lang naman ang share ko. And sana kung may mga ganito kayong karanasan, comment down below kasi marami akong na-comment before sa TikTok na mga ibang lahi na dito sa Amerika. Talagang personal nila akong may message, sinuportahan, nagbigay din sila ng advice. Kaya nakakatuwa kapag ganito, may community kayo ng sharing about motherhood, manabuntis kayo. Ang sarap kasi sa pakiramdam na kahit hindi nabuo yung baby ko, pero natutuwa ako kasi alam mo yun, parang nabubuntis talaga. Ako naman, wala naman akong but alam mo yun, parang iba talaga. Iba talaga yung parang feeling ko, basta yun, hindi ko ma-explain. Yung parang nag-start ka uling maging mommy. Kasi nga laki na ni Ate Tambe. Kami na Ate Tambe, barkada na lang. Natutuwa ako kay Ate Tambe kasi, yun nga,
sa mga nagtatanong, sa Ate Tammy po talaga sana ipapunta ngayong September or December, pero dahil busy siya, hindi siya makakapunta. So, we planning next year, at for sure, kagaya ng ginawa namin last year, magmami, nag-Bangkok, Thailand kami ng pagsubok, bibitaw na tayo. Hindi. Ako hindi talaga. Kahit ano pa yung depression ko, iyak ko, anxiety ko, pinagdaanan ko, lagi ako nagpe-pray sa Kanya, kaya alam ko mas nabibless ako, nagkaka-peace of mind ako, at patuloy pa rin ako nagiging masaya. Kaya naman after this one, may mga blessing tayo na-receive na hindi ko ina-expect, na napakabait talaga ng Diyos. Kaya God is good all the time. So guys, thank you for watching my vlog. Sana po ay nakapag-share ako sa inyo ng aking journey. Ayan, para hindi na ako kwento ng kwento sa nangyari. Kasi tanatama din akong ikwento to sa mga taong, alam mo yon, so mas maigi na yung naikwento ko ng isahan, di ba? Para sa ganun ay tapos na, di ba? Kung gusto mong panoodin to para malaman mo, gawin mo na. So wala akong may kasalanan ng lahat. Talagang ito lang ay siguro ay hindi ibibigay sa pagkakataong ito, pero I'm so happy kasi talagang nakabuo pa rin tayo ng bata kahit na wala siya. Talagang na-figure out mo na mami pa rin talaga ako. And hopefully, this another journey na gagawin namin after our travel. Sana mabuo siya, sana ibigay siya sa amin, at sana ibigyan na ako ng mas malakas na katawan at mas malakas na loob na makayanan talaga to. Kasi itong journey to, napakahirap ng pinagdaanan ko talaga. Isipin mo, wala ka ng panlasa, talagang tamad akong kumain. Pero pag kumakain ako ng may mga sabaw, parang sarap na sarap ako. Ayan. So, ang dami ko lang na-share. At ang sarap nitong balikan. And yun lang din naman ang nangyari sa akin in the past 2 months. Sa aking mga friends, family, sa aking asawa at aking anak. Maraming salamat sa inyo. Pinagdadasal ko kayo. And God bless. And see you again in my next vlog. Bye guys! Thank you.